Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Isa sana sa mga gusto mong mangyari ay ang isipin ka ng ex mo kahalin tulad ng pag-iisip mo sa kanya. Ang gusto mo sana kung tumatakbo yung ex mo sa'yo ng halimbawa 12 hours per day, sana naman ganyan din ang nangyayari sa ex mo kung iniisip ka niya na 12 hours per day din. So, syempre, maaaring iniisip mo ngayon, kahalin tulad kaya ng nararanasan din ng ex ko. Iniisip din kaya ako ng ex ko kahalin tulad ng pag-iisip ko sa kanya. Napapraning din ba ang ex ko kahalin tulad ng pagkapraning ko sa kanya? Maybe those are the questions that which is happening in your head right now, but I will tell you the truth. Merong isang pagbabago na biglang mapapaisip ang ex mo at ngayon ko ito ilalahad. Kasi hindi naman lahat ng pagbabago syempre mapapansin ng ex mo, pero merong isang changes na kapag nakita ng ex mo, hindi niya lang ito basta i-ignore. Hindi rin niya ito basta-basta maiiwasang pag-isipan. At yun yung bagay na sigurado ko. Dahil ito yung pagbabagong maaaring sumira sa lumang image mo tungkol sa kanya. Or tungkol sa'yo, yeah, of course. Kaya kayo niwalayan kasi no attraction at all. Ayaw ka nang ipaglaban, hindi ka na niya gusto, yun lang yun. Hindi ka na attractive kahit saan pa tayo pumunta. Ganon lang kadali yun. So narito ang mga pagbabagong hindi nila inaasahan. Pwede mong sabihin na bagong haircut ba yan, bagong kotse, bagong trabaho, bagong kung ano-ano mang bago. Lahat ng yan is nasa surface level lang ng changes. Ang pagbabago na merong pinakamalaking psychological impact ay ang nagbago ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Ibig sabihin kapag nagbago ang self-perception mo, nagbabago rin ang behavior mo. Let me explain it to you. Ano ba ang itsura ng pagbabago once sa tinignan mo yung sarili mo? Siyempre, obviously, meron tayong mga generic basic answer. Dati mabilis ka mag-reply, naghahabol ka, natatakot ka mawala siya, kailangan mo ng approval niya. Ngayon, mas kalmado ka, mas may boundaries ka, hindi ka reactive, meron kang direction sa buhay mo at hindi mo kailangan sabihin at makikita naman ito sa galaw mo. So, anong ibig ko sabihin? Ito yung pagbabago mapapaisip yung ex mo. Nagbago yung energy mo pagdating sa self-respect. Ulitin ko. Hindi lang ito yung puro post ka ng post, no? Baka naman pinopost mo, you should respect yourself, blah, 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 chu. Hindi lang gano'n, hindi lang yun. I'm talking about the energy itself. Kung naniniwala ka sa energy, when we say energy, ito yung aura, ito yung, alam mo yun, yung charisma, ito yung dating, yung vibes, yung environment, yung ambience mo, yung dating sa kanya, yung interpretation niya, yung aura, yung energy baga. Dapat puro self-respect na yung nararamdaman niya. Kasi kapag nag-start ng self-respect, dito sila biglang napapaisip kasi nasisira yung larawan na hawak nila tungkol sa iyo eh. Meron kasing certain image about you sa isip ng ex mo. Kaya ka nga niya hiniwalayan eh. Kasi hindi ka na worth it ipaglaban. Hindi ka attractive. Kumbaga, hindi na siya na-attract sa'yo. Probably may mga toksika na nangyayari pero it doesn't matter. After all the toxicities, hindi kayo nagbaligan kasi hindi ka niya kayang ipaglaban. Hindi ka worth it ipaglaban. Yun lang yun. Kasi nga, low value. Hindi siya willing i-take risk kung ano man ang meron siya para sa isang high value. Or sa isang low value na tulad mo kasi gusto nga niya high value. So, because of that, dahil hindi ka na ganoon at hindi ka na nag-iisip, nag-iiba kasi ang kilos mo once you have changed your energy. When we say energy of self-respect, syempre, ang psychological trigger dyan, ang tao kasi, bihirang mag-isip yan tungkol sa mga predictable na bagay. Kasi nag-iisip tayo kapag may inconsistency, surprise, contrast, lahat ng ito, yan yung dating emotionally dependent na tao na nagiging emotionally composed. So, hindi kasi madaling i-ignore yung mga bagay na yun. Kapag surprise or inconsistency, dati, madali kang ma-predict ngayon, hindi ka na ma-predict na maayos. Kumbaga, yung mali kasi ng maraming tao, gustong magbago para mapansin ng ex.
Kung gusto mo magbago para mapansin ng ex, ibig sabihin yung pagbabago mo, yung energy na ginagamit mo para magbago ay hindi pa rin tungkol sa self-respect. Tungkol pa rin yan sa how to get your ex back. So kahit magbago ka, mag-improve ka para lang mapansin ka ni ex, yung energy hindi siya mababago kasi hindi mo naman maloloko ang sarili mo. At hindi mo maloloko ang energy na pwede mong bitawan at gamitin. So, ano ba ang tip ko para ilabas yung tinatawag nating self-respect energy? Paano ba lalabas to? This is too powerful. Self-respect or self-respect energy, lalabas lang yan kapag you started to have a realization time. What does it mean, Coach, when we say realization time? Eto ang ma-advise ko sa'yo. Ito, simpleng napaka-practical na advice na to. Alam ko, busy ka sa buhay. Dami mo kasing excuse eh. Busy ako, Coach. May ginagawa ako sa trabaho. I don't care kung may ginagawa ka sa trabaho. Naghahanap ka nga ng solution eh. Binibigyan kita ng solution ngayon. Ito, i-apply mo. Okay? Humanap ka ng perfect timing. Lumabas ka sa opisina mo. Yung perfect time na free time ka. And then spend your time alone. And you need to understand and to realize how miserable your life is dahil sa babae o lalaki na ito. Magbigay ka ng oras sa sarili mo. Bigyan mo ng time ang sarili mo, realization, talk to yourself, remind yourself how terrible person you are because of this person. Kung paano nadurog yung buhay mo dahil sa tao na to, at kung bakit nawalan ka ng respeto sa sarili mo. Find yourself a time for that. Wala akong pakialam kahit ikaw pa pinaka-busy tao sa mundo. Basta humanap ka ng 1-2 oras. Humanap ka ng park or something. Magmuni-muni ka. Magkaroon ka ng time for yourself. It's really important. You need to think and to think and to think and to think. Hanggang magkaroon ka ng end up and realization at kausapin mo ang sarili mo with that particular realization. Anyways, if you need my advice, give us a message. Nandiyan lang sa link namin yung description. Doon ka na magpa-schedule. Thanks for watching.